Mabait at masunuring anak si Tonyo. Wala siyang reklamo kahit na naghihirap sila at kinakapos sa mga gastusin sa kanilang bahay. Ang mahalaga, nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Marunong din siyang makisama sa kanyang mga kababayan bago maganap ang isang malagim na pangyayari na bumago sa takbo ng buhay niya. Nakatira pa noon sa Maragondon, Cavite ang pamilya ni Tonyo. Siya ang panganay sa kanilang 5 magkakapatid. Kailangan niyang huminto sa pag-aaral upang matulungan ang kanyang mga magulang. Pumasok siya sa iba't ibang klase ng trabaho katulad ng pagiging kargador sa palengke at daungan. Nagtatrabaho din siya sa construction at iba pa. Sa awa naman ng Diyos, nakakapagbigay siya ng pera na pambaon at pangmatrikula ng kanyang mga kapatid. Isang gabi, lumabas siya sa bahay upang hanapin ang kanyang 2 kapatid na sila Alvin at Lolita sapagkat hindi pa iyon umuwi sa kanilang bahay buhat sa paaralan. Kung saan-saan na siya nakarating at pati sa mga kaklase ng mga kapatid niya, nagtanong-tanong na din siya, subalit nabigo ito. Nakarating na siya sa may paanan ng burol nang makarinig siya ng mga sunod-sunod na putok ng baril. Nababahala siya kaya nagmamadali siyang tumakbo at nakita niya sa isang mapunong bahagi si Lolita na puno ng sugat ang mga katawan. Punit-punit ang mga damit na pinagpapasahan ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng mga pulis. Samantalang si Alvin naman, walang malay na nakagapos sa puno. Tadtad ng pasa ang buong katawan. Sumiklab ang galit ni Tonyo. Binunot niya ang kanyang itak at pagkatapos, mabilis na sumugod sa mga nagkakatuwa ang mga pulis at walang habas silang pinagtataga. Nagdilim ang paningin ni Tonyo at tinaga niya sa dibdib at sa tiyan ang 2 pulis na may hawak kay Lolita. Nakaligtas ang isa pa sa kanila at pinaputokan siya ng baril. Subalit nadaplisan lamang siya sa balikat. Wala na siyang naramdamang sakit sa mga sandaling iyon sapagkat namayani ang galit at pagnanais niyang mapatay ang lahat ng mga pulis na umalipusta sa kanyang mga kapatid. Sumugod siya at pinagsusuntok niya sa mukha ang pulis pagkatapos ay tinagbas niya ang ulo. Walang ano-ano, napasigaw siya dahil sa sobrang pagdadalamhati habang pinagmamasdan si Lolita na nakabaluktot at nakasiksik sa isang tabi habang humahagulgol sa pag-iyak. Tinulungan niya si Lolita na makatayo pagkatapos pinakawalan niya si Alvin na halos hindi na makalakad dahil sa mga natamong sugat sa kanyang magkabilang tuhod. Noong makauwi sila sa kanilang bahay, pinagtulungan silang gamutin ng kanilang pamilya at malungkot na isinalaysay ni Alvin ang totoong nangyari sa kanila ni Lolita. Ayon sa kanyang kwento, pauwi na silang magkapatid galing sa paaralan nung napadaan sila sa may umpukan ng mga nagsisipag-inumang mga pulis na noon kaalis lamang ni Teniente Jimenez. Bumati pa sila ni Lolita at nagmagandang gabi sa mga pulis nang bigla na lamang silang saktan at hingan ng pera. Wala naman siyang maibigay kaya sinikmuraan siya ng isang pulis at pinalo sa ulo niya ang isang bote ng beer. Saglit siyang nahilo at napalugmok sa lupa samantalang pinaghihipuan naman ng mga pulis at sinira ang uniforme ni Lolita. Napayak na lamang noon si Alvin habang nagmamakaawa na pakawalan silang magkapatid. Galit na napasuntok sa dingding si Tonyo at nagwika ng, "Magbabayad silang lahat sa mga ginawa nila sa inyo. Nakakatiyak ako na mayroon pa silang mga kasabwat. Mga tiwali silang mga pulis. Hindi na sila dapat mabuhay sa mundong ito dahil pare-pare silang mga walang kwenta at salot sa lipunan." Nagsalita si Alvin ng, "Kuya, hindi ba't napatay mo na ang 3 pulis? Siguradong manganganib ang buhay natin at natatakot ako na baka may makaalam ng nangyari at ituro ka nila na ikaw ang salarin sa pagpatay ng mga pulis."
Ikinuyom ni Tonyo ang kanyang mga kamao at namuo na naman ang galit sa kanyang dibdib. Wala akong pakialam kung huliin ako ng mga alagad ng batas. Ang mahalaga, nailigtas ko kayong magkapatid. Simula ngayon, wala na akong tiwala sa kanilang lahat. Mga halang ang kaluluwa nila. Nagtatago lamang sila sa kanilang mga uniforme para pagtakpan ng mga baho nila at katarantaduhang ginagawa sa mga mamamayan. Sa pagkakataong iyon, pilit siyang pinakalma ng kanyang ina. Subalit nanatili na lamang siyang tahimik at nagpatuloy sa panggagamot ng mga sugat ng kanyang mga kapatid. Kinabukasan, natagpuan na lamang ni Tonyo na may dalang saklay si Alvin at tuluyan na siyang napilay, samantalang si Lolita naman nakaupo sa upuan na nakamasid sa bintana. Tulala siya habang tahimik na lumuluha. Hindi sila pumasok sa paralan dulot ng sakit at trauma na inabot nila sa nagdaang gabi. Nagpaalam na muna si Tonyo sa kanyang pamilya at maagang nagtungo sa palengke para makapagtrabaho. Pagkasapit ng hapon, umuwi siya sa kanilang bahay at laking gulat niya na inabutang nag-iiyakan ng kanyang pamilya. Tinanong niya kung ano nangyari at nasabi ni Alvin, napatay na si Lolita. Hindi makapaniwala si Tonyo kaya nagtungo siya sa silid nito. At sumambulat nga sa kanyang harapan ang namumutlang bangkay ni Lolita na may nagkabigkis na panali sa leeg nito. Nagbigti ang kanyang kapatid. Humagulgol sa pag-iyak si Tonyo at parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Nasira ang lahat ng mga pangarap ni Lolita simula ng pagsamantalaan siya ng mga walang hiyang kapulisan at hinding-hindi na niya makakasama ang kapatid dahil nalagutan na ito ng hininga. Lumabas siya ng kwarto nang biglang makarinig siya ng malakas na baritonong tinig na mula sa labas ng kanilang pinto at nakilala niya iyon bilang si Teniente Jimenez. Alam kong nasa loob ka ng bahay, Tonya. Binibigyan kita ng pagkakataong sumuko ng mapayapa sa nagawa mong pagpatay sa mga kapulisan. May matibay akong ebidensya laban sa'yo. May nakakita sa iyong testigo nung pagpapaslangin mo ang mga pulis. Kaya sumuko ka na kung ayaw mong madamay ang pamilya mo. Napatingin ang ina ni Tonyo at pinakusapan niya ito na sumuko na upang hindi na lumaki pa ang anumang kaguluhan. Subalit nagmatigas si Tonyo. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko sa mga alagad ng batas. Binalingan niya si Teniente Jimenez sa labas ng kanilang bahay at nagsalita. Hindi ako susuko. Paano ako makakatiyak na hindi niyo ako papatayin pagkatapos kong sumuko sa inyo? Kilala ko ang mga katulad niyo, Teniente. Wala kayong sinasanto. Hindi ba't ganyan din ang ginawa ng mga tauhan niyo sa kaibigan kong si Elmo? Napagbintangan siya nagpupuslit ng droga. Pero ang totoo, si Edong ang nagpupuslit ng droga at siya ang naglagay ng droga sa gamit ni Elmo. Kaya siya ang napagbintangan. Sumuko siya ng mapayapa sa inyo sa pag-aakala na hindi niyo siya sasaktan. Subalit sinaktan niyo siya at pinatay niyo sa loob ng selda. Kaya mas nanaisin ko na lamang na mamatay kaysa sumuko. Baluktot ang sistema ng batas at hindi niyo na mababago ang isip ko. Si Elmo'y matalik na kaibigan ni Tonyo na nagtatrabaho sa construction. Napagbintangan siya nagpupuslit ng droga noong makuhanan siya ng droga sa kanyang pulsa. Nang mabilanggo siya, wala pang ilang buwan, natagpuan siyang patay sa kanyang selda. May nalaman ang kanyang pamilya, subalit natatakot silang magsalita sapagkat malalaking tao ang makakabangga nila at isa na doon si Teniente Jimenez na isa sa mga maimpluwensya at tiwaling kawani. Nabanggit ni Elmo na gabi-gabi siyang palihim na kinukuha ng mga pulis at binubugbog hanggang sa dumating ang araw na bawian siya ng buhay at hindi na niya makayanan pa ang pambubugbog sa kanya. Ipinalam iyon ng ama ni Elmo kay Tonyo noong pumasok siya sa trabaho noong umaga.
Kaya naman lalong sumiklab ang galit niya sa mga pulis. Hindi nagtagal, pinaulanan ng bala ang kanilang bahay at pilit na winasak ang pintuan. Nagmadaling yumukod ang pamilya ni Tonyo at pinagmadali silang palabasin sa likod bahay ni Tonyo. Gumapang sila hanggang sa mabuksan ang pinto sa likod ng bahay, subalit hindi umalis si Tonyo. Nagsalita si Aling Carmen at niyaya na niyang lumabas ng bahay si Tonyo. "Inay, tumakas na kayo. Kung maaari, magtungo kayo sa paanan ng bundok at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ako nakakasunod sa inyo. Mapanganib dito sa bayan. Sigurado akong idadamay kayo ni Teniente Jimenez. Mauna na kayong umalis at ako na ang bahala dito." Pilit siyang pinipigilan ng kanyang ina, subalit pumayag na rin siya dahil lalong dumarami na ang putok ng baril sa loob ng bahay. At masyado na ding delikado kung hahayaan niyang manatili ang pamilya niya sa loob noon. Tinapik ni Tonyo sa balikat ang kanyang ama, pati si Alvin at bunsong kapatid na si Mona bago sila umalis. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pintuan sa may harap ng bahay at pumasok si Teniente Jimenez kasama ang napakaraming pulis. Dinakip nila si Tonyo at pagkatapos hinila palabas ng bahay. Nilagyan nila ng posas ang kamay ni Tonyo. Takot na takot ang mga tao at nagsisipagtakbuhan sila papasok sa kanilang mga bahay. Ipinasok ng mga pulis si Tonyo sa sasakyan at pagkatapos bumiyahe sila patungo sa burol. Doon pinagbubugbog at hinubaran si Tonyo. Halos sumuka ng dugo si Tonyo sa dami ng mga suntok at paninikmura sa kanya ng mga pulis. Napaluha at napangiwi siya sa sobrang sakit na nararamdaman at pakiramdam niya doon na siya mawawala ng malay. Pinaso pa siya sa dibdib ng sigarilyo ni Teniente Jimenez. Pagkatapos ay sinakal pa siya nito at kasunod noon, pinalo siya sa ulo ng baril na naging sanhi upang mawala nito ng malay. Nagising na lamang si Tonyo sa isang lugar na hindi niya alam. Nagtataka siya kung paano siya nakarating sa lugar na iyon, samantalang sa pagkakaalala niya, nawalan siya ng malay sa burol at hindi siya makapaniwala na nabuhay pa siya dahil sa dami ng natamo niyang mga malalalim na sugat. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kubo kung saan nakahiga siya sa isang higaan na yari sa kama. May putpot ng tela ang kanyang ulo, braso at tuhod. Nakalandad ang kanyang dibdib na tila may marka ng sugat at mga tahi. Walang ano-ano, may lumitaw na isang matanda at makisig na lalaki na may mangilan-ngilang puting buhok. Nagpakilala siya bilang Ginoong Juan at siyang nakakita kay Tonyo na naghihingalong nakahandusay sa burol. "Nakita kitang iniwan ng mga kapulisan, pati ni Teniente Jimenez sa burol. Kamuntik ka na ring mamatay. Kaya naman nahabag ako sa'yo. Kaya tinulungan kita at dinala dito sa aking kubo. Nang sa gayon, magamot. Naramdaman ko din na may mabuti kang puso at tapang na hindi katulad ng ibang tao. Nag-aalab ang paninindigan para maipaglaban ang tama at katotohanan. Kung kaya't binibigyan kita ng agimat. Kung kaya't may ibinigay ako sa'yo." Nagulantang si Tonyo at kinapa niya ang kanyang dibdib, subalit wala siyang nararamdaman na kahit anong bagay kung hindi ang tibok ng kanyang puso. Ipinaliwanag ni Ginoong Juan na magiging mabigat ang pakiramdam ni Tonyo at maninibago ang kanyang katawan, ngunit hindi magtatagal, masasanay na din siya sa kanyang agimat. Ito ang makapagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas. Hindi siya basta-basta tatablan ng mga bala ng baril, saksak mula sa itak, kutsilyo, espada at iba pang mga matutulis na mga sandata at magiging maliksi din ang kanyang pangangatawan. Nagpasalamat si Tonyo at nagpakilala siya kay Ginoong Juan at isinalaysay ang pangyayari sa kanyang buhay. Naging magkaibigan sila ng matanda at hindi nagtagal na numbalik na rin sa dati ang kanyang katawan. Nawala ang mga sugat at galos at nagkaroon siya ng panibagong kakisigan. Subalit hindi pa rin niya makalimutan ang paghihigante kila Teniente Jimenez. Minsan ay nagpaalam siya kay Ginoong Juan at maingat siyang nagtungo sa may bundok.
at natagpuan nga niya ang kanyang pamilya. Binigyan niya ng mga pagkain ng mga ito at pinayuhan pa niya na huwag na munang bababa sa bayan at siya na munang mangangalap ng balita kung ligtas nang bumalik doon. Bumaba siya ng bayan at kinailangan pa niyang mag-ayos ng sarili at magtago ng pagkakakilanlan, at sa pagkakataong iyon, nakita niya ang kanyang kaibigang si Felipe. Palihim niya itong kinausap sa tabi ng punong kahoy at napag-alamanan niya na hinahanap pa rin pala siya ng mga pulis, lalo na si Teniente Jimenez. At bukod pa doon, dumami ang krimen sa kanilang lugar, lalo pat ang ibang tiwaling mga pulis nagpakita ng kanilang totoong ugali. Ang iba sa kanila, kumukuha ng pera sa mga tao, at ang iba naman, umaabuso at nangangabit sa mga dalaga. Takot namang lumaban ang mga tao dahil ang iba sa kanila pinagbabantaan ng mga pulis. May nabalitaan pa si Felipe na may pinatumbang lalaki sa Karatig Bayan dahil nahuli nitong nangangabit ang asawa niya sa pulis. Pinatay ito ng pulis at dahil may impluwensya, walang sino mang makapagsumbong ng kanyang ginawa. Umusok na naman sa galit si Tonyo, at noong may namataan si Felipe na paparating ng mga pulis, kaagad niyang pinayuhan ng kaibigan na umalis bago siya makita ng mga ito. Tumalima si Tonyo at maingat na kumaripas ng takbo palayo. Nakarating sa may bahaging bukid si Tonyo at nakita niya mula sa pilapilan ang mag-asawang magsasaka na sinisigawan at tinututukan ng baril ang dalawang bandido na sa pilitang nagpapalabas sa kanila ng pera. Ikinasan ng dalawang bandido ang kanilang mga baril at dahil doon, matapang na sumugod si Tonyo. Nakipag-agawan siya ng baril at bahagyang nagkagulo. Sinuntok niya sa mukha ang isang bandido, samantalang ang isa, itinulak niya sa may putikan. Bumangon ng isang bandido at mabilis na ikinasa ang baril, saka pinaputukan si Tonyo, subalit hindi bumuo ng bala sa katawan nito. Namilog ang mga mata ng dalawang bandido, kaya paulit-ulit nilang pinaputukan si Tonyo, subalit nabutas lamang ang damit nito, ngunit nagsipagbagsakan ang mga bala sa lupa. Wala man lamang bakas na tinablan ng bala ang baril si Tonyo. Binuhat ni Tonyo ang dalawang bandido at inihagi sa dalawang puno ng mangga at doon nagkalasog-lasog ang kanilang mga katawan. Hindi pa sila namamatay ng mga oras na iyon, kaya naman kinuha ni Tonyo ang baril na tumalsik sa kung saang dako. Kinalabit at pinaputukan niya ang dalawang bandido sa kanilang mga ulo. Kinabahan ng mag-asawa sa kanilang mga nasaksihan, subalit ganun na lamang ang pasasalamat nila sa kabutihang ginawa ni Tonyo para mailigtas sila laban sa mga bandido. Hindi na nagtagal si Tonyo sa may bukid at dumiretso na siya sa bahay ni Ginoong Juan upang makapagpahinga at makapagtago. Sa mga sumunod na araw, inalam ni Tonyo ang mga gawain at madalas puntahan ni Teniente Jimenez at napag-alamanan niya na napalipat na pala ito ng lugar at napadestino sa may bahaging Samar. May pumalit sa kanyang sarhento at iyon si Sargento Tirso del Mundo. Isa ring tiwali at may koneksyon sa may-ari ng pasugalan at bahay aliwan sa Karatig Bayan. Mastuso at walang pakundangan ng sarhento. Marami na pala itong namolestyang kababaihan sa kanilang bayan, at kung sinong makaaway nito o makursunadahan, walang habas niyang pinapapatay sa kanyang mga tauhang pulis. Nabalitaan pa ni Tonyo na pinakialaman ni Sargento ang pamilya ng kumpare niyang si Celso na noon asawa si Cecil, nakapapanganak sa kanilang bagong sangkol. Ginahasa ng Sargento si Cecil at noong manlaban si Celso, pinatay niya ito, kasunod ang sanggol, pati si Cecil. Gumawa sila ng malaking kwento upang paniwalain na may koneksyon sa mga ilegal na gawain si Celso at ang mga sindikato ang may pakana ng pagpaslang sa buong pamilya. Walang makapagsumbong sa totoong pangyayari dahil sa takot na baka madamay. Pinagbalakan siya ni Tonyo at inalam lahat ng mga pinupuntahan nito at mga bagay na pinagkakabalahan. Isang gabi, katatapos lamang nitong lumabas sa bahay aliwan at pagsakay niya sa kotse, may nakahandang kutsilyo sa kanyang leeg. Lumitaw si Tonyo sa likurang bahagi ng upuan
at binigyan ng panuto si Sargento kung saan daan dapat pumunta. Sumunod ito sa kanya kapalit ng kaligtasan ng kanyang buhay. Pumunta sila sa isang malaki at lumang gusali na tambakan ng mga bakal. Dinala doon ni Tonyo ang Sargento at nakipagbuno sa kanya, subalit natalo ito at noong nagtangka siyang barilin na niya ito, nag-init lamang ang kanyang dibdib at hindi man lang siya tinamaan ng bala ng baril. Dahil sa galit ni Tonyo, iginapos niya sa magkabilang kamay ang Sargento at pagkatapos, tinusok ng pako ang mga iyon. Ibinaon niya ang mga pako sa kamay nito sa pinagpupukpok ng mga bato upang lalong bumuon at sumirit ang dugo nito. Napasigaw dahil sa sobrang sakit ang Sargento at sa bawat pagbaon ng pako, lalong sumisidhi ang hapdi pati ang kanyang paghihirap. Nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na ako dito. May pamilya ako. At maliit pa ang mga anak ko. Sa akin lamang umaasa ang pamilya ko at gusto ko pang mabuhay. Binulyawan siya ni Tonyo. Naawa ka sa pamilya mo, samantalang hindi ka naman naaawa sa pamilya ni Celso na pinatay niyo. Wala kang awa, isa kang halimaw. Nagawa mo pang pumatay ng kasisilang na sanggol at ginahasa mo pa ang ina. Anong karapatan mong makiusap? Ang dapat sa'yo, mamatay para hindi ka na makagawa pa ng krimen sa aming bayan. Kinuha ni Tonyo ang kanyang itak at walang awang pinagsasaksak sa tagiliran ang Sargento. At pagkatapos, binalian niya ito ng leeg at doon iyon nalagutan ng hininga. Hinayaan lamang niyang nakatali ang mga kamay nito bago siya tuluyang lumabas ng gusali. Matapos ang gabing iyon, hindi na lumabas ng bahay ni Ginoong Juan si Tonyo. Kumalat sa buong bayan ang pagkamatay ni Sargento del Mundo at kasabay pa noon ang pag-usbong na pinaniniwalaan ng mga residente na taong bakal na lumalaban sa mga tiwaling pulis at mga opisyal sa bayan. Walang nakakakilala sa taong bakal at walang nakakaalam kung sino mismo ang pumatay sa mga kapulisan pati kay Sargento del Mundo. Dahil malinis mabaho ang sospek at walang makitang bakas ng anumang impormasyon ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng gumawa niyon. Patuloy na bumibisita si Tonyo sa may bahaging bundok upang kamustahin ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, kahit papaano, naging payapa ang bayan noong may pumalit na panibagong sarhento sa katauhan ni Sargento Baltasar na tapat sa kanyang tungkulin. Ngunit may matinding paninindigan na malutas ang kaso sa pagkamatay ni Sargento del Mundo, gayon din sa mga napatay na mga kapulisan. Hindi siya tumigil sa paghahanap ng kasagutan hanggang sa isang araw, may isang tindero ng isda ang nakakita kay Tonyo na lumalaban sa mga pulis, kaya agad niya iyong ipinalam sa Sargento. Hindi nagtagal, gumawa ng malawakang pagsisiyasat ang grupo ni Sargento Baltasar at pinaligiran nila ang buong bayan, maging ang mga kabundukan at burol. Kaya napilitan si Tonyo na lumisan sa kanyang bayan at nangako siyang babalikan niya ang kanyang pamilya kapag humupa na ang paghahanap sa kanya ng mga alagad ng batas. Kung saan saang lalawigan at probinsyang nakarating si Tonyo, sinikap niya magbagong buhay at makapagtrabaho ng maayos, subalit parati siyang hinahabol ng mga pulis, kaya kinakailangan niyang umalis at hindi man siya nagtatagal ng isang buwan sa iba't ibang lugar na kanyang napupuntahan. Sa kasunod niyang destinasyon ay ang bayan ng Sampaloc, kung saan naramdaman niya na magkakaroon siya ng kapayapaan. Lumagpas ang 2 buwan at wala siyang nabalita ang mga kapulisang humahabol sa kanya. Sa bayan ng Sampaloc, pansamantala siyang nanirahan. Minsan niyang naisipang magtungo sa simbahan at magdasal. Hiniling niya na magkaroon siya ng normal na buhay na malayo sa kaguluhan at krimen. Sa hindi inaasang pangyayari, nakilala niya si Magdalena na isa ding nananalangin sa loob ng simbahan. Sa tagal na nilang nagkasama, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa hanggang sa magtangkang manligaw si Tonyo kay Magdalena at kausapin niya ang mga magulang nito.
Subalit hindi naging madali ang lahat dahil hindi pumabor sa kanya ang mga magulang ng dalaga, lalo pat nalaman nila ang antas ng pamumuhay ni Tonyo. Nako, anak, ano bang nakita mo sa lalaking yan? Mas mahirap pa siya sa daga at pwede ba ibaling mo na lamang sa iba ang atensyon mo? Marami ka namang manliligaw na may kaya sa buhay na kaya kang buhayin. Huwag kang magpadala sa pipitsuging lalaki, nagugutumin ka lamang. Tumayo si Tonyo at nanindigan sa kanyang sarili. Mga Obet, mahirap man ako sa paningin nyo, wagas naman ang pagmamahal ko kay Magdalena at patutunayan ko ang aking sarili na kaya ko siyang itaguyod. Magtatrabaho ako ng marangal at bibigyan siya ng magandang buhay. Hindi na nakasagot ang mga magulang ni Magdalena, pero sa paglipas ng mga araw, nakita nila ang pagsisikap at pagtsatsaga ni Tonyo, kaya naman tinanggap na rin nila ito para kay Magdalena. Dumating ang panahon na nagkaroon sila ng 2 anak at nagsiyasat ang mga kapulisan sa Sampaloc ukol kay Tonyong bakal, kung kaya't masakit man sa kanyang kalooban, iniwan niya ang kanyang mag-iina at nagtago na naman sa malayong lugar. Nangako siya na muling magbabalik upang makasama ang kanyang pamilya. Napadpad na naman siya sa malayong lugar at kung sino-sinong mga tao ang kanyang nakilala. Dumating ang araw na bumalik si Tonyo sa bahaging Cavite, kung saan pinabagsak niya ang mga notorious na sindikato na pinamamahalaan din ni Teniente Jimenez, at simula noon nakilala siya sa kanyang probinsya bilang si Tonyong Bakal na kalaban ng masasamang tao. Binalak niyang bisitahin ang kanyang pamilya, subalit nung makarating siya sa bundok, wala na siyang natagpuan. Pinagtanong niya sa ibang residente ang kanyang pamilya at halos hindi na siya makilala ng mga tao doon. Nabanggit nila na umalis na ng Cavite ang pamilya niya at ng ibang bayan. Hindi nila alam kung saan bayan ang mga ito pumunta. Hindi nagtagal si Tonyo sa Cavite dahil dumarami na ang kanyang mga kalaban at kasabay noon, kamuntik na din siyang mahuli ng mga galamay ni Teniente Jimenez. Mula sa probinsya ng Batangas, nakarating pa siya sa gawing Pampanga at doon niya nakatunggali ang isang babae. Nakita niya itong pumatay ng 2 lalaki at dahil doon, nakipagtunggali siya gamit ang bakal sa kanyang katawan. Inatake siya ng babae na nanlilisik ang mga mata at mahahaba ang mga kuko. Nahiwa siya nito sa dibdib, subalit mabilis na naghilom ang kanyang sugat. Namilog ang mga mata ng babae at sa pagkakataong iyon, sinubukan pa rin niyang umatake. Ngunit mabilis namang nasalag ni Tonyo ang pag-atake niyang iyon. Nasa bunutan niya at hinawakan niya sa magkabilang bisig ang babae, saka nagwika ng, "Wala akong hangad na patayin ka, pero hindi tama ang ginawa mong pagpaslang sa 2 tao." Nagpumiglas ang babae at pilit na lumalaban para makawala sa mga kamay ni Tonyo. Sinabi niya na miyembro ng sindikato ang 2 lalaki at walang habas nitong pinagpapapatay ang mga batang lansangan. Dahil doon, pinakawalan siya ni Tonyo. Huminto ang babae sa pakikipaglaban at tinanong niya si Tonyo kung taga-saan ito at anong pakay nito sa kanyang lugar. Isiniwalat ni Tonyo ang kanyang lihim at sa pagkakataong iyon, natigilan ng babae. Parang tinamaan siya ng konsensya sa mga sinabi nito. Walang ano-ano, nagpakilala siya bilang si Alicia at sinabi niya rin dito na isa siyang aswang. Tulad mo, galit din ako kay Teniente Jimenez dahil isa siya sa mga gumaasa sa akin nung ordinaryong tao pa lang ako. Hindi ko may kakailang nahawaan ako ng pagkaaswang ng isang gabunang tumulong sa akin at nagligtas sa aking buhay. Nakagat niya ako at pinagkalooban pa niya ako ng mutya ng aswang. Pero hindi ako masama. Ginagamit ko ang mutya sa kabutihan at pagtulong sa mga taong naaapi. Gusto mo bang sumama sa akin na tulungan ng mga taong ginambala at ginawa ng masama ni Teniente Jimenez? Gayun din ang kanyang mga galamay. Nasorpresa si Tonyo. Oo. Teka, paano? At saka paano ako nakakasiguro na mapagkakatiwalaan kita?
Pinanlisikan ni Alicia ng mga mata si Tonyo, saka niya sinuntok ito sa mukha. Baliw ka ba? Sa tingin mo, magtatraitor pa ako sa'yo, samantalang alam ko na hindi kita basta-bastang mapapatay. Gawa ng bakal ang katawan mo. Hindi ako sinungaling. Ang totoo, may binuo akong kapatiran na may kalakip ng 5 miyembro ng mga kalalakihan. Nakasama ko ding lumalaban sa mga sindikato at iba pang kasama ni Teniente Jimenez. Dito sa lungsod, lalawigan at maging mga probinsya. Kaya kung mamarapatin mo, isasama na kita sa aming kuta para makilala mo sila. Sa puntong iyon, pumayag si Tonyo at nagtungo sila sa isang luma, mataas at madilim na gusali kung saan natagpuan nila ang 5 binata na may mga dalang revolver, rifle, balisong at iba pang matutulis na mga sandata. Nakipagkilala sila kay Tonyo at ipinaliwanag ni Alicia ang layunin ng kanilang kapatiran. Simula ng araw na iyon, kasapi na si Tonyo sa kapatiran. Marami silang pinasok ng mga lalawigan kung saan talamak ang droga, pasugalan, iligal na pagtatago ng mga armas ng mga kasamahan ni Teniente Jimenez. Hindi nagtagal, nakarating sa gawing Sierra Madre ang kapatiran. Humiwalay sa kanila si Alicia dahil may iba itong misyon at may tinutugis itong kalaban sa probinsya. Kung kaya't magkakasama sila Tonyo pati ang 5 binata. Mayroon silang sinusundang grupo ng mga tulisang nagtatago sa kabundukan. Pakiramdam nila, may koneksyon pa rin ng mga ito kay Teniente Jimenez sapagkat malawak ang sakop niyang mga ganamay katulad na lamang ng mga rebelde, sindikato, maging ang mga bandito. Isang umaga, nakarating sa bundok ang grupo ni Tonyo at nadiskubre nila na may isang malaking pamayanan ng mga tribo ang nakatira sa bahaging pinagkukublihan ng mga tulisan. Kaya hindi na sila nag-atubili at pinasok nilang naturang pamayanan upang mailigtas ang kanilang buong tribo. Hindi na nila naalintana ang pagod at puyat basta ang mahalaga sa kanila, makapagligtas sila ng mga buhay ng inosenteng tao. Ngunit noong lumusob sila, natagpuan nila na tinutupok ng apoy ang mga kubo. Napakaraming bangkay ng tribo ang nagkalat sa lupa. Inabutan ng grupo ni Tonyo ang isang pamilya na nagmamakaawang wag paslangin ng kanilang ina. Habang may laslas sa leeg ang kanilang ama, nadilat ang mga mata at nakabulagta sa lupa. May mga bandidong nakapaikot sa buong mag-anak at nakakuha ng tiyempo si Tonyo pati ang kasama niyang mga lalaki. Umatake siya at pinagbababaril ang mga tulisan samantalang ang iba naman nakipaglaban sa pisikal na lakas sa 2 tulisan. Hiniwa siya ng isa sa braso, subalit nawala na parang bula ang hiwa. Inihampas niya sa batuhan ng ulo nito, samantalang ang isa naman nagtangka siyang sakalin. Subalit nahawakan niya ang ulo at leeg nito, kaya pinaikot niya ang ulo nun at binalian ng leeg bago tinulak sa lupa. May 3 pang sumugod sa kanyang mga tulisan at pinaulanan siya ng bala, subalit nahawakan niya ang rifle noon at binali niya isa-isa sa harapan ng mga ito bago sila pinagsusuntok at sinipa. Lumitaw ang isa sa mga miyembro ng tribo at isa itong makisig na binata. Humarang siya sa harapan ng isang tulisan, kinapitan niya sa magkabilang braso at dahil doon, bahagyang namula ang buong katawan ng tulisan at nanigas ang kanyang ulo. Nanggigil ang lalaki hanggang sa umitim ang buong katawan ng hawak ng tulisan at masunog ang buong katawan nito at maging apo. Nagimbal si Tonyo. Hindi niya sukat akalain na merong napakalakas na taglay na kapangyarihan ang naturang binata. Umiyak ito at lumapit siya dito. Sinikap na kumalma ng binata at nagpakilala siya bilang Prinsipe Alab ng kanyang tribo. Ngunit saglit lamang iyon dahil marami pa silang nakaabang ng mga tulisan na naghihintay sa kanila. Magtatakip silim na at papalubog na ang araw noong matapos ang labanan. Mangilan-ngilang pamilya sa tribo ang nakaligtas at isa na doon ang pamilya ni Prinsipe Alab. Sinamahan sila ng grupo ni Tonyo at lumipat sila sa kabilang kabundukan
kung saan tumigil at gumawa ng panibagong tahanan ng tribo. May nakita namang maliit na sira-sirang dam pa ang grupo ni Tonyo at doon siya nagpahinga. Gumawa ng ningas ng apoy ang tribo at walang ano-ano. Nakuhuli sila ng isang mabangis na baboy ramo na kanilang liluto at pinagsaluhan. Nakausap ni Tonyo si Prinsipe Alab at nagkwento ito patungkol sa kanilang kaharian sa bundok. Ayon sa kanyang kwento, dati rating mapayapa ang kanilang pamayanan. Mababait ang mga tao sa kanilang tribo. Pinagkalooban si Haring Abu Bakar ng kapangyarihan na maitaboy ang mga kalaban sa pamamagitan ng pagkontrol nito sa hangin. Ang kanyang mga anak, pinagkalooban din ng kapangyarihan tulad ng pagpapagalaw ng mga bato sa kabundukan at paglikha ng apoy. Apoy ang taglay na kapangyarihan ni Prinsipe Alab at nailabas niya ang apoy mula sa kanyang katawan sa tuwing sumisiklab ang kanyang matinding damdamin. Isang araw, bigla na lamang may dumating na mga tulisan sa kanilang pamayanan. Inakala nila na mabubuting tao ang mga ito at daraan lamang sila sa kanilang lugar, subalit inalipusta nila ang iba pang mga mamamayan kaya napilitang lumaban ang karamihan. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, napakarami ng kanilang hukbo at makabago ang kanilang mga sandata. Nalipol ang kalahati sa tribo at nadamay pa ang pamilya ni Prinsipe Alab. Nagsisisi siya na hindi niya nailigtas ang kanyang ama, gayon din ang kanyang pamayanan. Hindi siya ang karapat-dapat sa trono ng kanyang ama, subalit pinalakas ni Tonyo ang paniniwala ni Prinsipe Alab at hinikayat na makipagtulungan sa kanila upang maipaghiganti ang kanilang tribo. Pumayag naman si Alab, ngunit bukod doon, may gumugulo sa kanyang isipan. May tinatawag na Teniente Jimenez ang mga naturang tulisan. Isa pa, may kasama pa silang tinatawag na Pinunong Eleazar na isang beses pa lamang niyang nakita at naglaho na parang bula noong nag-uumpisa ang digmaan. Ginusto ni Prinsipe Alab na mahuli at makitang muli ang dalawang malalaking pangalan na nasa likod ng mga tulisan na nakakalaban nila. Kung kaya't sinuportahan siya ni Tonyo, gayon din ang kapatiran. Lumipas ang ilang buwan, pinamunuan ni Alab ang kanyang tribo at sa awa ng Diyos, wala nang nagtangkang sirain silang muli. Hindi nagtagal, inatasan ni Alab ang kapatid niyang si Adamus na pamunuan pansamantala ang tribo sapagkat kailangan niyang umalis at ipagpatuloy ang misyon kasama ang kapatiran. Sa una, hindi pumayag ang kapatid nito, pati ang reyna na noon mahina na at hindi na kasing lakas ng dati. Subalit sa huli, pumayag na rin siya at pinabaunan si Alab ng mga orasyon at anting-anting ng kanyang pamilya bago sila umalis ng mga kasama niya sa kapatiran. Baon ni Alab ang pag-asa na makakabalik pa siya sa pamayanan. Naging makulay ang pakikipagsapalaran nila Tonyo at maging sa bahaging Maynila, nakarating din sila at nakipaglaban sila sa malalaking sindikato na may hawak sa mga kabataang pulubing na mamalimos sa may lansangan. Bukod pa doon, nahuli nila ang mga kapulisang nangungutong at nagpupuslit ng mga droga at bumubugaw sa mga kabataang dalaga na dinadala sa mga bahay aliwan para doon ay gahasain. Doon nakilala ni Alab si Marinela at kahit sa maikling panahon, naging magkaibigan sila. Subalit kinakailangan makabalik ni Marinela sa Zambales at may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral kung kaya't minabuti niyang magpaalam kay Alab. Medyo nalungkot si Alab, ngunit masaya siya sa desisyon ni Marinela. Alam niya na hindi silang nakatadhana para sa isa't isa at mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang tunay na layunin kaysa isipin ang personal na kaligayahan. Naglipat-lipat sa mga lugar na pinupuntahan hanggang sa nakarating sila sa Dumaguete kung saan nagkatagpo-tagpo sila nila Alicia. Lumaki na din noon ang miyembro ng kapatiran. Lumawak at lalong lumakas ang kanilang puwersa nang makakalap sila ng 20 kasapi na binubuo ng mga bagito, binata, dalaga at mga dilag na may kasanayan sa paghawak ng iba't ibang mga armas at marunong makipagkumbate sa mga kaaway. Isang gabi,
may nilusob silang pabrika na naglalaman ng napakaraming ilegal na droga. Pinaulanan ng mga sindikato ng bala sina Tonyo, Alab at Alicia, subalit bumalik lamang sa mga sindikato ang mga ginagamit nilang bala. Pinalakas ni Tonyo ang kanyang mga kamao ng kasintigas na ng bakal. Samantalang si Alab naman, sumiklab ang galit at lalong nagningas ang apoy sa kanyang katawan, kaya noong mahawakan niya ang mga sindikato, mabilis na tinutupok ng kanyang apoy ang katawan nila. Nasorpresa si Alab nang makita niya si Alicia na nagbagong anyo bilang aswang. Sinakmal niya ang leeg ng mga sindikato at pinagbubutas ang mga tiyan ng mga iyon, at pagkatapos kinukuha niya ang mga bituka ng mga ito, gayon din ang puso at tatay. Pagkakuha niya noon, walang pagdadalawang isip niyang nilalantakan ito. Napakunot noo si Alab, ngunit namayani sa kanya ang pagrespeto sa kanyang kasama. Alam niya na nasa dugo ni Alicia ang pagiging aswang at hindi na niya iyon mababago pa. Bago pa dumating ang mga pulis, napatay na nilang lahat ang member ng sindikato at nakatakas na sila sa naturang pabrika. Minsan na ding naitanong ni Alab kung may mga pagkakataong gustong bumalik ni Alicia sa pagiging tao. Subalit tumanggi ito sapagkat kung mangyayari man iyon, makakabalik naman siya sa pagiging ordinaryo at posibleng mamatay lalo pat marami na siyang mga kaaway. Ayaw na niyang bumalik sa pagiging tao sapagkat bumabalik na naman ang sakit at bigating na idulot sa kanya ng mga taong gumawa sa kanya ng masama. Nabuhay siyang muli dahil sa galit at paghihigante. Subalit pinipili pa rin niyang maging mabuti bilang pasasalamat niya sa Diyos sa pagbibigay nito ng ikalawang pagkakataon upang mabuhay siya kahit isa na siyang halimaw. Hindi naman sila parating nasa misyon. Kung minsan, maingat silang lumalabas para kumain sa labas o magsimba. Subalit hindi pumapasok ng simbahan si Alicia at nananatili lamang siya sa labas at hinihintay na makapanalangin ang dalawa niyang kaibigan. Nagpatuloy pa ang kanyang misyon at saglit na nagpaalam si Alab para sundan ang galamay ni Teniente Jimenez patungo sa norte. Samantalang si Tonyo naman, may nakalap na impormasyon na may mga kasamahan si Teniente Jimenez ng mga tulisang halimaw na balak umatake sa isang baryo at lipunin ang lahat ng mga residenteng nakatira sa lugar na iyon. Hindi sumama sa kanila si Alicia sapagkat may misyon pa ito sa Sierra Madre, kaya nahati ang bilang ng miyembro ng kapatiran. Ang mga kababaihan sumama kay Alicia, samantalang ang mga kalalakihan naman sumama kay Tonyo, at dumiretso sila sa baryo kung saan matatagpuan ang mga tulisang halimaw. Noong makarating sila sa baryo, nakilala nila ang magkaibigang Salazar at Salde na may natatanging kapangyarihan. Si Salazar nagtataglay ng mutya ng dignum o kunat ng balat, samantalang si Salde naman may taglay na binakoko. Nalaman pa nila na pinatay at ginahasa ang mga kaibigan nila Salazar at Salde at sigurado si Tonyo na may koneksyon doon si Teniente Jimenez. Tumulong ang kapatiran sa pakikipaglaban sa mga tulisan at talagang napahanga si Tonyo sa lakas ng magkaibigan. May 3 tulisang aswang ang sumugod kay Salde, kaya gumamit siya ng telekinesis at pinagalaw niya ang binakuko gamit ang isip, at tumiretso ang binakuko na kinokontrol ni Salde at tumatake sa 3 aswang at walang habas na pinagsasaksak ang mga dibdib at pinaglalaslas ang mga leg nun. Unti-untiin silang nanghina at nagsipagbagsakan sa lupa. Nanginig ang mga dugo ang tulisan sa kamay ni Salazar bago sila nalagutan ng hininga. Nagulantang si Tonyo sa mga tagpong iyon, lalo pat lumitaw si Alicia sa kanilang harapan na may dalang 2 balangis. Dumalungong siya sa 2 aswang at biglang pumula ang kanyang mga mata at ibinuga niya sa mga mukha ng 2 aswang ang kanyang dugo. Paghatak niya ng mga iyon, gamit ang balangis, napaungol dahil sa sakit ang mga tulisang aswang at hindi nagtagal bumulagta sila na puno ng latay ang buo nilang katawan dulot ng balangis. Nang magsanib puwersa ang kanilang mga lakas at sa kasunod na araw,
Dumating pa si Alab upang ipaalam ang bagong misyon at napagtanto ni Tonyo na malaki ang pag-asa nilang mapabagsak si Teniente Jimenez, gayon din ang mga galamay nito na pinakalat pa niya sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Hindi naging madali ang kanilang misyon kahit pa magkakasama na sila. Minsan pang nahuli ni Tonyo na magkahalikan sila Salde at Alicia kung kaya't nabulgar ang kanilang lihim na relasyon. Hindi sila pinakialaman ng kapatiran, subalit pinayuhan sila na isantabi muna ang pag-iibigan upang may handa ang sarili sa panibagong pakikipaglaban. Tumalima naman ang magkasintahan at umusad sila sa panibagong misyon at sa pagkakataong iyon, sama-sama na nilang pagtutulong-tulungan na masupil si Teniente Jimenez bilang huli nilang misyon bago sila bumalik sa kani-kanilang mga pamilya.